administrasyon I, Rodrigo Roa Duterte, maglalaman ng mga pangarap ng pagbabago. Totoong kwento, buhay na totoo. Samahan niyo kami sa biyaheng totoo. Kung saan may kahirapan, hindi raw nalalayo ang kriminalidad at karahasan. Sa datos ng PNP mula Enero hanggang Setyembre 2015, may naitalang mahigit 500,000 insidente ng krimen. Kada minuto, may isang krimeng nagaganap sa bansa. Kada isang oras at 7 minuto, may ginagahasa. Sa bawat oras at 13 minuto, may pinapaslang. Paano na lang makakausad kapag ang ganitong uri ng karahasan parehong dumapo sa iisang pamilya? Pakinggan po natin ang hikbi at hinagpis para sa katarungan ng mga naulilang anak sa probinsya ng Aklan. Narito ang biyaheng totoo ni Rafi Tima. Kapirasong langit sa lupa, pero para sa isang pamilya, kanlungan ito ng isang malagim na alaala. Ay, magandang umaga po. Nakilala ko ang magkakapatid na De La Rosa sa bayan ng Libacao. 3 oras mula sa islang Anilay patuloy na nagdudulot sa kanila ng bangungot. Noong 2008, ginahasa ng isang turistang Aleman ang kanilang ina na nagtatrabaho noon sa Boracay bilang masahista. Languraw sa alak, gumagamit pa raw ng droga, kahindik-hindik na mga bagay ang ginawa ni Adolf Christian Winterer bago niya tuluyang pinaslang ang biktima. Nakita namin sa sa ospital, patubad na. Maraming mapasong sigarilyo yung katawan. Nirip siya tapos pinalo ng coral yung ulo niya. Doon siya namatay. Pinaano siya sa Boracay. Agad namang nahuli at nasintensya ng habang buhay na pagkakabilanggo ang may sala. Ano yung unang huli niyong pag-uusap noon? Ano yung sinasabi? Mag-aaral ka na magputi, ganyan. Nakapatak sa Yung sabi ng tatay mo noon sa'yo? Magpakabait kami. Kasi wala na kami nanay. 4 na taon matapos kunin ng kanilang ina, pinatay naman ang kanilang padre di pamilya. Kasi yun, pag nakainom bali umiikot sa buong Kalibo. Sanay na yung mga pulis sa kanya eh. Ah, Doon talaga? natutulog sa Police station? Police station. Pinugbog siya ng mga pulis. Naghingi ka siya ng ng away pero wala. Wala pong nangyayaring ganon. Pagdating niya dito, lasing siya at mayroon na siyang injury. Ginagawan pa rin ng paraan yon na mahuli yung mga talagang suspect. Sa pinakahuling tala, pangalawang Aklan sa mga probinsyang may pinakamataas na antas ng krimen sa buong bansa. We have our operational and tactical intervention dyan. So kung tumaas siya, dadagdagan namin yung tao namin doon. Araw-araw, 2 krimen ang nagaganap sa kada 100,000 tao sa buong bansa. I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. Di pa rin nawawala ng tiwala itong si Toto sa kapulisan. Ano yung gusto mong kunin? Ano yung gusto mong maging? negligent, yung mga kamakrimen sa lipunan. Si Lenlen, ubos na raw ang pangarap para sa sarili, pero may natitira pa para sa mga kapatid. Len, sa notebook na ito, pwede mong isulat kung ano yung mga kahilingan mo para sa presidente. Mahal kong Pangulo, sana po matulungan niyo po kami mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking magulang. At sana mabigyan din ng pagkakataon makapag-aral uli ang aking mga kapatid. Sana po ay matupad. Maraming salamat po. Nagmamahal, Cherish Lynn De La Rosa. Tamang pagkain, bubong na masisilungan, sapat na kita. Pero mahalaga rin sa maraming pamilyang Pilipino, kaligtasan sa krimen at abot kamay na hustisya. Ako si Rafi Tima at ito ang aking biyaheng totoo.